Sa bawat pag-ikot ng mga kamay ng orasan, tila sumasabay ang pag-igting ng presyo ng itim na ginto. Sa pandaigdigang merkado, isa lamang itong numero. Ngunit sa mga lansangan at karagatan ng Pilipinas, ito ang timbangan ng pagod, kita at bawat butil ng pawis ng manggagawang Pilipino. Sa puso't isipan mo. Sa dokumentaryong ito, hihimayin natin ang tunay na bigat ng bawat patak ng gasolina, hindi lamang bilang isang kalakal, kundi bilang dugong dumadaloy sa buhay ng tatlong sektor na ang tanging puhunan ay sipag at ang kinabukasan ay pilit na ginagapang sa gitna ng krisis. Isang dekada ng kabisado ni Dexter ang bawat kumpas ng alon. Pero minsan medyo wala rin. Ngunit ang dagat na dati laging bukas palad, tila unti-unti nang nagkakait. Wala kasi ngayon, mahina kasi hindi po kami kalaot. Sa bawat pagpapalaot, pasan niya ang bigat ng presyo ng langis. Ang 10 litrong gasolina na pundasyon ng kanyang kabuhayan ay naging isang luho na, isang mabigat na taya sa sugal ng pangingisda. Ang basta araw na, bukas wala na. Tulong-tulong kami. Ngunit sa bawat umagang sila'y pumapalaot, bitbit nila ang pag-asang balang araw, ang dagat ay muling maging bukas palad, at ang kanilang pawis ay sapat na upang makatawid sa panibagong bukas. Sa loob naman ng 6 na taon, ang kalsada na ang naging pangalawang tahanan ni Mang Raul. Dati, nakakapag-uwi ng mga 1.5, 1.2, 1.3, gano'n. Sa ngayon, kasi mataas nga yung crudo natin. Nasa 800, gano'n. Ang dating 1,000 pisong krudo na sapat na para sa buong araw, ngayon ay higit doble ng halaga para lamang makatuloy sa biyahe. Bilis lang. Bilis lang. Bilang nag-iisang haligi ng tahanan, ang bigat ng krisis ay direktang tumatama sa kinabukasan ng kanyang 3 anak. Ang dating oras ng garahe na alas 8 ng gabi, ngayon ay umaabot na ng alas 10. Dagdag na oras ng pagkayod para sa barya-baryang kita. Sa taas ng crudo natin. Imbis di yung sobra na pang-gasolina na sana, pang ano na lang, sa bahay na lang. Mga bata, ngayon, kailangan mag-crudo para may paggamit sa pang-araw-araw na ano. Ang kanyang panawagan, aksyon mula sa mga nakaupo sa pwesto. Ito nga lang, nahirapan na. Kaso kailangan talagang kumayod para may pangulutan sa mga pamilya natin. Tawag ko, mahirap. Mahirap talaga. Dapat yung gobyerno natin, medyo bilis-bilisan nila na ano, nahirapan na yung mga tao talaga. Mas mababay po kasi yung kanila. Aksyon nila. Sa kabila ng hirap, patuloy pa rin ang kapit niya sa manibela. Dahil naniniwala siyang hanggat may kalsada, may pag-asa. Sa bawat paggalaw ng presyo ng krudo, tila sumasabay din ang indayog ng negosyong pagkain ni Manilin. Actually, sa gas po, mahal ang gas. Kami na kami. Kagaya ng gasol. Nakita ko.
anuhan ng gasolina. Sa bawat pag-angat nito, sumasabay naman sa agos ang presyo ng bawat sangkap o rekados para sa produkto. Ang tinas lang namin yung mga honey rice namin kasi sa honey rice matatalo ka na sa rice talaga siyempre. May mga taong customer na sa lalim, ganun diba? Pag inano mo lang dyan sa tamang presyo niya, di apektado din. Sa kabila ng pagtaas, ang tanging hiling ni Manilyn ay ang pagbabalik ng normal na takbo ng ekonomiya. Ang masasabi ko sa nagagarap na crisis, medyo na-apitsuhan ko kami sa nagagarap na yan. Sana po may balik ako sa dati. Sa huli, ang kwento ni Manilyn ay hindi lamang kwento ng isang negosyo, kundi salamin ng realidad ng bawat Pilipino. Ang bawat butil ng kanin at bawat patak ng krudo ay may kaakibat na sakripisyo. Sa kabila ng krisis, nasaksihan natin ang isang katotohanan. Ang Pilipino ay hindi basta-basta nagpapalulid sa alon, hindi tumitigil sa gitna ng traffic, at hindi sumusuko sa harap ng nagbabagang kanan. Sila ang patunay na hanggat may pumapalaot, hanggat may bumabiyahe, at hanggat may nagsisilbi, ang pag-asa ay hindi mauubusan ng gasolina.